Maaga pa lang ay gising na si Kate. Nakasuot siya na simpleng blouse at itim na slacks. May lumang rubber shoes sa paa at hawak ang kanyang lumang backpack. Wala na ang mamahaling damit, designer heels o makeup na karaniwan ay suot-suot niya. Ang mga kumikintab alahas sa karaniwang niya sa leeg niya ay inalis niya na rin. Sa araw na ito, hindi siya si Kate Javier, ang may-ari ng mga restaurant na nagkalat sa bansa, kundi si Liza, isang bagong waitress na naghahanap ng trabaho. "Ma'am, are you really sure about this one?" Tanong ng assistant niya habang tinutulungan siya sa pag-aayos. "Yeah, wag mo kong alalahanin. I'm doing it for the sake of our business, para alam ko kung smooth ang takbo hanggang sa mga empleyado natin." "Okay po, mabuti na lang talaga at tago ang pagkakakilanlan mo bilang CEO." Ngumiti siya sa sarili sa harap ng salamin. Panahon na para makita ko kung sino talaga ang mga tao sa likod ng ngiti at serbisyong binibigay nila. Pagpasok sa restaurant, sinalubong siya ng isang babaeng sa unang tingin pa lang ay mukha ng mataray. Si Marge, ang floor supervisor. "Ikaw pa yung bagong pinadala ng agency?" Tanong nito, hindi man lang siya tinapunan na maayos sa tingin. "Opo ma'am, ako po si Liza." Mahinahong sagot ni Kate. "Tss, mukha kang tamad. Sana lang marunong ka magpunas sa mesa. Doon ka muna sa likod. Palitan mo si Jenny sa dishwashing." Sabay irap ni Marge. Hindi umimik si Kate. Tahimik siya naglakad patungo sa kusina. Sa kanyang paglalakad, naririnig niya ang mga bulungan. "Bago na naman? Para hindi marunong magtrabaho? Ang yayabang ng mga bagong hire ngayon. Kala mo kung sino importante." Una pa lang, ramdam na ni Kate ang panguhusga ng ibang empleyado, pero tiniis niya. Gusto niya pang makita ang lahat. Pinunasan niya ang mga plato, pinatuyo, inayos sa estante. Hindi siya sanay sa ganitong gawain, pero tiniis niya na lang rin. Ilang oras pa lang ay nanlalubot na ang kanyang tuhod. Paglabas niya mula sa dishwashing area, biglang bumungad si Maria, isang medyo matandang babae na may bitbit na tray ng inumin. "Ay, ikaw yung bagong waitress? Ako si Maria. Halika, ako na muna dito." "Magpahinga ka sandali." Ngumiti ito. "Salamat po. Liza po pala." "Kamusta ka naman? Alam kong mahirap dito. Huwag ka mag-alala. Tuturuan kita kung paano umiwas sa init ang ulo ni Marge." Bulong nito sabay kindat. Kinahapunan, na-assign si Kate sa serving area. Doon niya unang nakita si John, isang tahimik ngunit mukhang seryosong kusinero sa likod ng kitchen counter. "Order number 12. Sabi ni John habang iniaabot ang tray. "Salamat." Mahinahong tugon ni Kate. Napansin ni John ang pamumula ng palad ni Kate. "Bago salang?" Tanong nito habang patagong binigyan siya ng wet towel. Ngumiti si Kate. "Oo, Liza nga pala." "Mag-ingat ka sa tray. Medyo mabigat yan at baka dumulas sa kamay mo. Baka mapagalitan ka pa." Simple lang ang pagkakausap nila pero dama ni Kate ang sinseridad sa tono ni John. Paglapit niya sa mesa ng customer, hindi niya alam dahil mabilis ang pangyayari pero may isang dumaang waitress sa bumangga sa balikat niya kaya aksidente siyang nadapa. Bumagsak ang tray at natapo ng inumin at pagkain. Tumahimik ang buong paligid. Tumayo si Kate at mabilis sa pinulot ang baso at mga pinggan na basag. Ngunit bago pa siya makatayo, narinig niya ang malakas sa boses ni Marge. "Anong klase ang ginagawa mo, ha? Bago ka pa lang dito, palpak ka na. Isa kang kahihiyan." "Ay, naku naman!" Sigaw ni Marge na ngayon halos nag-hysterical sa harap ng mga customer. Nanlumo si Kate. Hindi siya umimik. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, lumapit si Maria. "Ako na po ang maglilinis, Miss Marge. Nadulas lang po si Liza. Hindi niya sinasadya." Sabay punas ang basang sahig. "Wala akong pakialam. Padagkamali pa yan. Tanggal na yan bukas." Pagkatapos ng insidente, habang naguhugas ang kamay sa lababo, biglang lumapit si John, may dalang first aid kit.
Para sa'yo. Tutulungan ka raw ni Ate Maria na gamutin niya sugat mo. Huwag kang mag-alala. Lahat naman tayo sa una nagkakamali. Aksidente lang naman yun. At alam ko hindi mo sinasadya. Sabi nito at umalis na rin nang dumating si Ate Maria. Ngumiti si Kate. Meron naman pala siyang maituturing na ginto rito. Lumipas sa mga araw, mas lalo pang bumigat ang trabaho ni Kate. Siya ang lagi pinagtatrabahuhan ng overtime. Kapag may basag na plato, siya ang sinisisi. Kapag may kulang sa order, siya ang pinapagalitan. Isang araw, habang pinupunasan niya ang banyo, narinig niya ang dalawang staff na nagkukwentuhan. Si Liza? Hindi yan tatagal. Mukha namang probinsyana. Bakit kayo tinanggap pa yan? Baka may karelasyon sa manager. Sa itsura niyang yan, yun lang ang paraan para makapasok dito. Masakit man, pero nagpatuloy siya. Sa isip niya, kung hindi ako makikinig sa mga ganito, hindi ko malalaman kung saan nagmumula ang galit sa akin ng mga empleyado dito. Isang gabi, pagod na siya. Nang mapansin ito ni Maria, inakbayan siya nito. Okay ka lang, Liza? Kaya pa? Inaapi ka pa rin ba nila? Huwag mong hayaan na ganyan ang trato nila, ha? Tumingin si Kate kay Maria. Salamat. Okay lang po ako. Kung hindi dahil sa inyo, baka umalis na ako kahapon pa. Isang gabi, nang pauwi na si Kate, nadaanan niya ang pantry kung saan nagkakwentuhan ng ilang staff. Balita ko, may-ari na raw ng restaurant ang darating sa susunod na araw. Baka matanggal na tayo. Sana naman yung may-ari ay hindi masyadong choosy o mayapang. Oo nga, sino kaya yun? Sinesearch ko nga sa internet pero parang napaka-pribadong tao eh. Walang picture kahit saan. Napangiti si Kate. Hindi nila alam. Ilang linggo na silang sinusubok ng taong iniisip nilang hindi mahalaga. Paglabas niya ng pantry, narinig niyang nagpapaalam na si John sa ibang kusinero. Nilapitan siya nito. Ate Liza, pauwi ka na rin? Oo, tapos na shift ko. Hatid na kita sa kanto. Delikado ang daan dito, lalo na paggabi. Sige pa. Sa isip niya ay doon nila siya magpapasundo sa company driver nila. Habang naglalakad sila, tinanong siya ni John. Liza, bakit mo nga pala pinagtitiisan ng ugali ni Miss March? Hindi sumagot si Kate. Tumitig lang siya sa mga bituin. Pero makalipas ang ilang minuto, ay ngumiti siya at sumagot. Balang araw, malalaman mo rin. Lumipas ang ilang araw, lumalim ang ugnayan nila ni Maria at John. Patuloy pa rin ang pagmamaliit ng iba, pero ang suporta ng dalawang ito ang nagpapatibay sa loob ni Kate. Isang umaga, napansin ni March na may delivery na dumating at walang gustong buhatin dahil mabigat. Ay, si Liza na lang. Sanay yan sa pagbibitbit. Sabay turo sa kanya. Tumayo si Kate at pinuhat ang kahon, ngunit bigla siya ng paupo sa bigat. Agad na lumapit si John. Ako na, Miss March. Marami naman po tayong lalaki empleyado ng kakayanin to. Sabay buhat ng kahon. Sumingit si March. John, hindi mo trabaho yan. Huwag kang magmagaling. Sumagot si John ng mariin. At hindi rin naman po trabaho ito ni Ate Eliza. Hindi ko kailangan ng posisyon para tumulong sa kapwa. Gusto ko lang maging tao. Tumahimik ang buong paligid. At sa panahong yun, naramdaman ni Kate na tama ang kanyang desisyon na may mga taong hindi nabubulag sa anyo kundi nakikita ang puso. Hanggang sa dumating na ang pagkakataon. Halos lahat ng empleyado ng restaurant ay nagulat na ipatawag sila ng head manager para sa isang biglaang meeting. Inaasahan ng marami na baka may pagbabago sa schedule o baka may sisibakin sa dami ng mga reklamo. Wala silang ideya na ito na ang araw na babago sa kanilang pananaw. Sa loob ng function hall, lahat ay tahimik. Marami ang nagbubulungan. Baka bagong investor na naman. Nako, baka distracting to.
Sana di tayo matanggal. O kaya, tanggalin na si Liza. Naku, kotang-kota pa naman yung kay Miss March noong nakarang araw. Wala pa rin pahiwatig ang manager. Nakatingin lang ito sa pinto. Maya-maya bumukas ang pinto. Pumasok si Kate. Hindi na siya si Liza. Hindi na siya ang simpleng waitress sa pinag-uutusan, pinagsisigawan at tinitignan nila na may pangungutya. Nakasuot siya ng eleganteng white dress. Ang buhok ay maayos ang pagkakaayos at nakasuot ng diamante sa tenga. Maaliwalas ang muka, ngunit may halong tapang sa mga mata. Tahimik ang lahat. Si March, ang supervisor na madalas sumigaw kay Liza, ay napatigil sa kinaupuan. Si Trina, isa sa mga kasamang waiter na palagi nabubunganga kay Liza, ay napalunok ng laway. "Good morning," panimula ni Kate, hawak ang mikropono. Marahil iniisip niyo kung sino ako. Ako si Kate Javier. Ako ang founder at may-ari ng restaurant na ito. Maya-maya pa nag-umpisang bumulong ang mga tao. Siya pala ang may-ari? Yung waitress? Hindi ako makapaniwala. Pinakawala ni Kate ang isang malalim na buntong hininga. Humakbang siya palapit sa gitna. Alam kong marami sa inyo ang nagulat. Ginusto kong makilala kayo sa ibang paraan. Hindi bilang boss, kundi bilang kapwa manggagawa. Tumingin siya kay March, tsaka kay Trina, at sa ibang staff na lagi nakakunot ang noo sa kanya. Sa loob ng ilang araw, pinili kong magpanggap bilang waitress. Gusto kong maranasan kung ano ang kalagayan ng mga tao sa loob ng negosyo ko. Hindi upang manmanan kayo, kundi upang maunawaan. Nag-flash ang projector screen sa likod niya. May mga video na kuha ng CCTV. Hindi ito para mambuking, kundi para magpakita ng realidad. Sa isa, makikita si Kate habang nadatapa at si March na sumisigaw sa harap ng customers. Sa isa pa, si Maria ay pinupunasan ng sahig habang inaalo si Kate. At sa isa, si John ay tahimik na inaabot ang pagkain kay Kate habang pauwi na ito. Tahimik pa rin ang lahat. Hindi ko ito ginawa para lang makita kung sino ang masipag. Ginawa ko ito para makita kung sino ang may malasakit kahit walang nakatingin. Tumulo ang luha sa mata ni Maria. Si John, bagamat tahimik, ay nakatingin sa kanya na para bang proud na proud ito para sa kanya. Para na talaga niyang kapatid ang dalawang ito. Huminga ng malalim si Kate at muling nagsalita. "Ngayon, hayaan niyo magpasalamat ako at magbigay ng nararapat na parusa. Una, si March." Napatingin si March. Takot ang nasa muka. "Bilang supervisor, tungkulin mong gabayan ang mga bago. Ngunit sa nakita ko, mas pinili kong malait kaysa magturo. At manigaw kaysa intindihin mo ang mga nakakababa sa iyo. Kaya simula bukas, ikaw ay tinatanggal ko na." Hindi nakasagot si March. Napayuko lang, halata sa kilos ang pagsisisi. Pangalawa, si Maria. Lumingon si Kate sa gilid. Si Maria, namumula ang mata, ay napatayo nang marinig ang pangalan niya. Isang empleyadong hindi lang masipag, kundi may puso ang pagkakakilala ko sa kanya dito. Sa tuwing pinapahiya ako, ikaw ang unang dumadamay sa akin. Lumapit si Kate sa kanya. "Simula ngayon, ikaw na ang bagong floor supervisor ng restaurant na ito. May kasamang salary adjustment, benefits, at flexible schedule." "Ma'am Kate," nanginginig ang boses ni Maria. "Hindi ko po ito inaasahan." "Deserve mo ito, Maria. Sa iyo ko nakita kung ano talaga ang serbisyo mong may puso. Salamat." "Liza, Ma'am Kate, salamat po talaga." Ngumiti si Kate at inilahad ang kanyang kamay. Yumakap si Maria sa kanya at humahagulhol. Pangatlo, si John. Lumapit si John, tahimik pa rin pero halatang ninenerbiyos. "Isang simpleng kusinero dito. Hindi ka madaldal,
pero bawat kilos mo may respeto. Hindi mo kailangan ng marami salita para makapagpakita ng malasakit. Ngumiti si Kate. John, nais kong ikaw ay maging bago chef. Kasama niyan ang scholarship para sa Culinary School of Manila. Gusto kong maging better ka at naniniwala akong balang araw, ikaw ang magiging head chef ng branch na ito. O baka ng buong resto pa nga. Napanganga si John. Ma'am Kate, seryoso po ba kayo? Oo, kasi seryoso ka rin sa trabaho mo. Matapos ang anunsyo, bumalik si Kate sa gitna ng entablado. Sana ay natuto kayo. Tandaan, ang kabutihan ay hindi kailangan makita para pahalagahan. Hindi mo kailangan na mataas sa posisyon para magpakita ng kabutihan. Ang totoong ginto, kahit natabunan ng putik, ay kumikislap pa rin. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!